Hindi yokokuba kungabikho hlelo babukele bomdlalo Masusukat lamang ang galing ng ating mga Pinoy boxers pag idayo na ito sa ibang bansa, kung saan palagi na lang tayong biktima ng pandaraya o hometown decision. Katulad na lang nitong Pinoy na tubong Zamboanga na si Jonas Sultan, kilala rin bilang One Punch Zorro, na may 19 na panalo kung saan 11 dito ay natapos niya sa knockout at siya ang huling boksingerong tumalo kay John Riel Casimero. Matapos ang back-to-back na panalo ni Sultan sa pamamagitan ng knockout dito sa Pilipinas at Japan, nabigyan agad ito ng pinakamalaking laban sa kanyang karera. Lumipad ang kanyang kampo sa Africa upang sagupain ang African champion, ang knockout artist ng South Africa, na si Makazole Tete, kapatid ng dating WBO World Champion na si Zolani Tete. Hindi basta-bastang kalaban itong si Tete dahil maliban sa ito ay champion, sa balwarte pa nito ginanap ang laban kung saan siguradong sa kanila ang referee at mga judges. Halika mga boxing fans sa ating balikan kung paano pinatulog ng ating Pinoy ang kalaban bago pa man nakalapit ang referee at nakaligtas sa planadong dayaan. Ang laban ng Sultan versus Tete ay ginanap sa East London, South Africa, at ito ay IBF International Super Flyweight Championship. Sa pagbukas ng laban, agad nang ipinakita ni Sultan ang kanyang lakas sa pamamagitan ng malalakas na suntok na nagpayanig kay Tete. Hindi ito nagpapatinag sa sigawan ng mga African fans. Subalit halatang pinapaboran ng referee ang African fighter at ilang beses binigyan ng hindi makatarungang warning si Sultan. Sa gitna ng aksyon, nagpatuloy si Sultan sa pagpapaulan ng solidong suntok kay Tete. Ngunit kahit malinaw ang mga patama ng Pinoy, inawat ng referee ang laban upang bigyan si Sultan ng babala na huwag sumuntok sa batok. As early as the first round. Yefaka lokhu indlela abaqalela ngayo abafana. Ingento babanga bayifight usibhebile. Emthansane yaba sengxakini. Wenza kangangoko lo mfana yaba sengxakini. Wenza kangangoko. Pagpasok ng ikalawang round na bisto na ng kampo ni Sultan ang planadong dayaan, kaya ang tanging paraan na lang ay pabagsakin ang kalaban. Naging maingat si Sultan upang hindi ma-disqualify ng referee. At humanap na lang ng magandang tiyempo upang tapusin ang laban. Mula sa solidong na ipataman ni Sultan, alog si Tete at dito ay pinaulanan kaagad ng maraming suntok. Hindi yokokuba kungabikho hlelo babukele bomdlalo hindi yokokuba
na nakaporma ang African fighter at tulo na ito habang nakatayo. At huli na ang pag-awat ng referee. Napakatindi ng impact ng knockout na ito at hindi na nasagip ng referee si Tete. Nawalan siya ng malay at agad dinala ng kanyang kapatid na si Zolani Tete sa ospital upang mabigyan ng agarang lunas. Nakamit ni Jonas Sultan ang panalo sa pamamagitan ng isang matinding technical knockout sa round 2. Nakuha rin niya ang WBO Intercontinental Bantamweight title sa laban na ito. Sa inyo namang palagay, dapat ganitong knockout ba ang kailangan pag lumaban sa Africa? Pag-usapan na lang natin yan sa baba at isama nyo na rin ang inyong lugar para alam natin saan na umabot ang ating kwento. Suportahan na lang natin si Sultan sa kanyang pagbabalik ngayong 2025. Lagi niyong sundan, huwag magpapahuli. Pag-usapan ni bakbakan, balita niya at laban. Mga Pinoy na di nagpapagapi. Salamat sa mga suporta na lagi nandyan.